Ikinulong sa loob ng higanting freezer, pinagtaksila ng sariling asawa para sa yaman. Habang nagdiriwang si Ricardo kasama ang kanyang kabit sa init ng mansyon, naninigas naman sa lamig si Marisol sa gitna ng mga karne. Ngunit sa tulong ng isang batang lansangan, ang yelong pumatay sa kanyang puso ang magiging sandata sa kanyang muling pagsilang. Sino ang tunay na mananalo kapag ang biktima ay bumalik bilang isang dilubyo? Abangan ang kanyang paghihiganti. Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma rin yan. Sa huli, wala siyang magagawa kundi ibigay ang lahat sa atin. Pagod na rin akong magpanggap na mahal ko siya. Ang totoo, nakakasuka na ang bawat sandaling kailangan ko siyang yakapin. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila mga patalim na dahan-dahang humahati sa aking kaluluwa. Nakatayo ako sa anino ng pintuan, tila isang estatwang nawalan ng hininga. Sa aking mga kamay, mahigpit kong yakap ang isang asul na scarf na yari sa pinakamahusay na lana. Ilang gabi ko itong pinagpuyatang itahi. Bawat hibla ay hinabi ko ng may kasamang dalangin at pag-ibig. Natatakot ako na dahil sa lumalamig na panahon ay muling bumalik ang kanyang hika. Kaya naman, tiniis ko ang hapdi ng mga daliri para lamang matapos ang regalong ito sa aming anibersaryo. Ngunit ang init ng pagmamahal na inilaan ko sa loob ng 10 taon ay tila naglaho nang marinig ko ang mataray na tinig ni Doña Imelda, ang aking biyenan, ang babaeng itinuring ko na parang tunay na ina, ang babaeng pinagsilbihan ko at binigyan ng lahat ng karangyaan, ay tumatawa ngayon habang pinaplano ang aking pagbagsak. Sabi niya, sawa na siya sa pagmumukha ko. Sabi niya, isa lamang akong hadlang sa yaman na dapat ay sa kanila. Nanginig ang aking mga daliri at dahan-dahang naramdaman ang pagdausdos ng scarf patungo sa maruming sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi narinig ng sinuman. Tila isang simbolo ng aking dignidad na niyurakan sa isang saglit. Hindi ko namalayan na bumukas na pala ang pinto at naroon si Ricardo. Nakatitig sa akin ng walang bakas ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng tamis at pangako ng katapatan, ngayon ay kasing lamig na ng bakal. Wala nang mabubuting salita. Wala nang yakap na nagpapakalma sa aking mga takot. Ang tanging naroon ay ang isang lalaking estranghero na may madilim na hangarin. Hinawakan niya ako sa braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat at kinaladkad ako patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang malaking freezer room ng aming planta. Akala ko ay pag-uusapan namin ang lahat, na baka nagkamali lang ako ng narinig, na baka dala lamang yon ng stress sa trabaho. Ngunit ang sumunod na sandali ay isang marahas has na pagtulak na nagpabagsak sa akin sa malamig at matigas na semento. Napapalibutan ako ng mga dambuhalang bloke ng yelo at mga nakasabit na karne na tila mga saksi sa aking trahedya. Ang hanging umiihip sa loob ay agad na nagpanginig sa bawat hibla ng aking laman. Tila libo-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Ang mabigat na bakal na pinto ay dahan-dahang sumara. Unti-unting nilalamon ang huling anino ng liwanag mula sa labas. Narinig ko ang mekanismo ng trangka na gumalaw. Isang tunog na naghudyat na ako ay tuluyan ng nakakulong sa loob ng isang malamig na impyerno. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng nakabibinging katahimikan at kadiliman. Ang bawat paghinga ko ay nagiging usok na agad na naglalaho. Tila ang huling bakas ng buhay na unti-unting kinukuha ng nagngangalit na lamig. Napatingin ako sa aking mga kamay na ngayon ay nagsisimula ng mamuti, mga kamay na nagtrabaho ng husto upang itaguyod ang imperyong ito. Mga kamay na nag-alaga sa kanila ng may buong katapatan at pagpapakumbaba. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Pagkatapos ng isang dekada ng pagsasakripisyo, bakit ang tanging gantimpala ko ay isang libingan na gawa sa yelo? Sa bawat tibok ng aking puso na tila bumabagal,
Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Sa dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang hinayaang manigas sa lamig ng kanilang kataksilan? Ang katahimikan sa loob ng silid na ito ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa aking malay. Sa bawat minutong lumilipas, ang lamig ay hindi na lamang nanunuot sa aking balat, kundi dahan-dahan na ring nagnanakaw ng aking mga alaala. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit tila ba ang mga ito ay naging bahagi na ng yelong nakapalibot sa akin. Wala akong ibang naririnig kundi ang mahinang ugong ng mga makinarya na patuloy na naglalabas ng nakamamatay na hangin. Napakasakit isipin na ang huling hininga ko ay galing sa negosyong itinayo ko ng may pangarap sa lugar na naging saksi sa aking pagsisikap. Ngunit ngayon ay magsisilbing sarili kong kabaong. Nagsimulang bumigat ang aking mga talukap. Sa gitna ng kadiliman, nakikita ko ang mukha ni Ricardo. Ang mga ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay tila balason na nagpapatuloy sa pag-agnas ng aking pagkatao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalampagin ang makapal na pinto. Ngunit ang aking katawan ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Sa bawat pagpikit ko, nararamdaman ko ang paghila ng isang mahimbing na tulog. Isang tulog na alam kong wala ng gisingan. Ngunit sa gitna ng aking unti-unting pagpanaw, may isang bagay na bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang boses ni Ricardo, kundi isang mahinang kalos sa kabilang bahagi ng pinto. Isang marahan at tila nag-aalalang tunog ng paggalaw ng mga gamit sa labas. Ipinokus ko ang aking huling lakas sa aking pandinig. May narinig akong mahinang pag-ubo. Isang tunog na nagmumula sa isang maliit na nilalang. Isang tinig ang narinig ko. Tila ba isang anghel na bumubulong sa gitna ng bagyo? May tao ba riyan? Bakit parang may naririnig akong umiiyak? Ang boses ay maliit, puno ng inosenteng kuryosidad. Ginamit ko ang aking natitirang lakas upang iangat ang aking kamay. Bawat paggalaw ay tila pagpunit sa aking mga kalamnan. Itipinukpok ko ang aking nangangatal na kamao sa matigas na bakal ng pinto. Ang bawat pagtama ng aking mga buko-buko sa malamig na ibabaw ay naglikha ng isang mapurol na tunog na tila ba sumusuntok din sa aking huling pag-asa. Wala na akong maramdamang hapdi. Tila ba ang aking mga kamay ay naging bahagi na ng yelo, ngunit ang pagnanais kong mabuhay ay muling nagliyab nang marinig ko ang yabag ng maliliit na paa sa labas. Sino yan? Tita, ikaw ba yung nasa loob? Muling tanong ng bata. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Pinilit kong ilapit ang aking bibig sa siwang ng pinto. Kahit na ang bawat pagbuka ng aking mga labi ay nagdudulot ng pagdurugo dahil sa sobrang pagkatuyo. Tulong, pakiusap, buksan mo ang pinto. Hindi ako makahinga. Ang tanging lumabas sa aking lalamunan ay isang mahinang paos na bulong. Natatakot ako na baka hindi niya ako narinig, na baka isipin niyang isa lamang itong guni-guni at iwanan niya ako sa gitna ng kapabayaang ito. Ngunit naramdaman ko ang pagdait ng isang maliit na palad sa kabilang panig ng bakal. Sa kabila ng makapal na pader ng freezer, tila ba dinaloy ng aking imahinasyon ang init ng kamay ng batang iyon. Siya si Tala, ang batang madalas kong makita sa labas ng planta na naghahanap ng mga plastik na bote. Madalas ko siyang bigyan ng tinapay at barya. Hindi ko akalain na ang munting kabutihang yon ang magiging tulay upang hindi ako tuluyang malimutan ng mundo. Tita, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Susubukan kong buksan to, pero ang bigat ng bakal, sabi ni Tala. Narinig ko ang paghingal niya, ang tunog ng kanyang paghila sa mabigat na trangka, na tila ba itinataya niya ang kanyang buong lakas. Ang pag-aalog ng pinto ay nagbigay sa akin ng panandaliang liwanag sa gitna ng aking madilim na sitwasyon. Ngunit sa bawat pagsubok niya,
Ang pinto ay nanatiling nakasara ng mahigpit. Alam kong idinisenyo ang lugar na ito upang hindi basta-basta mabuksan mula sa labas nang walang susing hawak ni Ricardo. Napaupo ako sa sahig. Ang aking likod ay nakasandal sa pinto habang sa kabilang panig ay nararamdaman ko ang presensya ni Tala. Sa gitna ng trahedyang ito, isang estrangherong bata ang tanging nagmalasakit sa akin habang ang lalaking nangako sa harap ng altar ay hinayaan akong mamatay. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa aking muka. Ang yaman na pinag-aagawan nila Ricardo ay walang silbi sa harap ng isang batang handang madumihan ang mga kamay. Mailigtas lang ang isang buhay. Makinig ka, pangihina kong sabi. Huwag mong hahayaang makita ka nila Ricardo. Mapapahamak ka. Humanap ka ng ibang paraan. Pakiusap. Hindi kita iiwan, tita. Sabi ni nanay, ang mga anghel daw ay hindi napapagod. Magiging anghel mo ako ngayon. Sagot ni Tala, nang may determinasyon. Narinig ko ang pagtakbo niya palayo. Ang kanyang maliliit na hakbang ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Muli akong nabalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong dasal. Gayunpaman, ang aking paningin ay nagsisimula ng magdilim at ang aking puso ay tila isang relo na nauubusan na ng baterya. Ang lamig ay nagsimula nang pumasok sa aking mga baga. Tila babawat hininga ko ay nagyayelo sa loob ng aking dibdib. Sa gitna ng aking malabong ulirat, narinig ko ang pagbabalik ng mga yabag, ngunit hindi lamang ito kay Tala. May mas mabibigat na hakbang ang papalapit at ang tunog ng mga susi na nagkakalampagan ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ngunit ang kaba ay muling bumalik. Si Tala ba ang dumarating para iligtas ako? O si Ricardo na babalik para siguraduhing wala na akong hininga? Naramdaman ko ang marahas na pagyanig ng pinto. Isang paggalaw na hindi nagmumula sa susi ni Ricardo, kundi sa isang desperadong lakas mula sa labas. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko ang dulo ng isang makapal na piraso ng kahoy na pilit isinisiksik sa pagitan ng bakal na pinto at ng hamba nito. Ang bawat pag-ungos ng kahoy ay naglalabas ng tunog ng nagkakasamaang metal, tila isang daing ng bakal na pilit pinasusuko. Sa kabilang panig, naririnig ko ang mabibigat na paghinga ni Tala. Ang bawat hininga niya ay puno ng pagsisikap, na higit pa sa kanyang murang edad. Sa isang huling malakas na pagtulak, ang trangka ay tuluyang bumigay at ang mabigat na pinto ay bumukas ng malawak. Dahilan upang tumama ito sa pader at magdulot ng isang malakas na panginginig sa buong paligid. Sinalubong ako ng mainit na hangin mula sa labas, isang sensasyong tila badila ng apoy na humahaplos sa aking naninigas na balat. Napasubsob ako sa paanan ni Tala. Ang aking katawan ay wala ng kontrol. Tila isang tumpok ng yelong, unti-unting natutunaw sa ilalim ng liwanag. Nakita ko ang mga mata ng bata, puno ng luha at takot, ngunit naroon din ang isang uri ng katapangan na hindi ko nakita kahit sa pinakamayayamang negosyanteng nakasalamuha ko. Gamit ang kanyang maliit na bagon na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at gulong ng lumang bisikleta, pinilit niya akong isakay. Wala na akong lakas para tumulong. Ang tanging nagawa ko lang ay hayaan ang aking sarili na tangayin ng munting anghel na ito palayo sa impyernong gawa ni Ricardo. Nagising ako sa loob ng isang silid na binalot ng amoy ng luma at basang karton, hinaluan ng samyo ng tuyong sampagwita. Ang bubong na gawa sa kinakalawang na yero ay naglalabas ng init na tila ba sumasakal sa hangin, ngunit para sa akin, ito ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Nakahiga ako sa isang manipis na banig sa ibabaw ng sahig na gawa sa kawayan. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay kumikirot. Tila ba ang aking mga kalamnan ay muling binubuhay sa pamamagitan ng libu-libong kurot. Sa aking tabi, nakita ko si Tala.
na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas at dumi mula sa pagliligtas sa akin. Tita, gising ka na po pala. Mahinang boses ni Tala habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Inabutan niya ako ng isang plastik na baso na may lamang maligamgam na tubig. Inumin niyo po ito, sabi ni nanay. Mabuti raw ang mainit sa katawan kapag galing sa ginaw. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga mamahaling singsing na suot ko ay wala na. Marahil ay nahulog sa gitna ng kaguluhan, ngunit hindi ko na yon alintana. Ang mas masakit ay ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay ang siya ring nagtapon sa akin sa basura. Salamat Tala. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Kasi po, lagi niyo akong binibigyan ng tinapay. Sabi ni nanay, ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng malasakit. Sagot niya ng may simpleng ngiti. Ang kanyang mga salita ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Sa mundong kinalakihan ko, ang lahat ay may presyo, ngunit sa tagpi-tagping barong-barong na ito, ang pag-ibig ay libre. Nabalit ang aking atensyon sa isang maliit at lumang telebisyon sa sulok na ang screen ay puno ng mga guhit ng interference. Ang balita ay tungkol sa akin. Nakita ko ang mukha ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay mapulula at tila ba galing sa matinding pag-iyak. Hawak niya ang isang panyo at pilit na humihingi ng tulong sa publiko para mahanap ang kanyang mahal na asawa na bigla na lang daw nawala sa gitna ng gabi. Ang kanyang bawat salita ay tila ba isang mahusay na pagganap sa isang dula. Isang kasinungalingang itinahi ng may perpektong sining upang magmukha siyang biktima sa mata ng lahat. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking puso, ngunit hindi na ito dahil sa yelo ng freezer. Ito ay isang uri ng lamig na nagmumula sa matinding puot at determinasyon. Habang pinapanood ko ang aking asawa na yakapin ang aking biyenan sa harap ng mga kamera, napagtanto ko na ang Marisol na kilala nila ay patay na. Ang babaeng naniwala sa mga bulaklak at tamis ng dila ay tuluyan ng nanigas sa loob ng silid na yon. Ang natitira na lamang ay isang anino na maghihintay sa dilim, isang kaluluwang hindi titigil hanggat hindi nasisingil ang bawat patak ng luhang ibinuhos ko sa gitna ng kadiliman. Tala, pakiusap, huwag mong sasabihin kahit kanino na narito ako. Bulong ko habang nakatitig sa screen. Hayaan nating isipin nila na wala na ako. Hayaan nating magdiwang sila sa kanilang tagumpay. Tumingin sa akin si Tala nang may pagtataka, ngunit dahan-dahan din siyang tumango. Sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang aking muling pagsilang. Ngunit sa aking pagbabalik, tinitiyak ko na hindi na init ng pagmamahal ang ibibigay ko sa kanila, kundi ang hagupit ng isang dilubyong walang kapatawaran. Habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Ricardo sa telebisyon, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Handa na kaya siyang harapin ang multong siya mismo ang gumawa? Isang luma at kupas na duster ang suot ko. Ang tela nito ay manipis na at may amoy ng araw at sabon panlaba na hinaluan ng pawis. Tinali ko ang isang maduming panyo sa aking ulo upang itago ang aking buhok na dati ay laging maayos at mabango sa mamahaling salon. Tiningnan ko ang aking sarili sa isang basag na salamin sa loob ng barong-barong ni Tala. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang makapangyarihang Marisol Villafuerte. Siya ngayon ay isang aninong walang pangalan, isang babaeng tila tinangay na ng agos ng kahirapan. Ang mga bakas ng pasa sa aking braso ay kulay ube na at nanunuot ang kirot. Ngunit mas masakit ang kirot sa aking dibdib sa tuwing naaalala ko ang mga tawa ni Ricardo. Sumama ako kay Tala sa labas ng aming mansyon sa Forbes Park. Bit-bit ko ang isang basket ng mga lantang sampagwita. Ang bawat hakbang ko sa mainit na semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling.
Ang sikat ng araw ay humahapdi sa aking balat. Isang matinding kabaligtaran sa nakamamatay na lamig ng freezer. Ngunit mas pinipili ko ang pasong ito kaysa sa pagiging manhid. Tumigil kami sa tapat ng malaking gate na gawa sa itim na bakal. Ang gate na ako mismo ang nagdisenyo. Ngunit ngayon ay nagsisilbing harang sa pagitan ko at ng buhay na ninakaw sa akin. Narinig ko ang mahinang pag-ugong ng mekanismo ng gate habang dahan-dahan itong bumubukas. Isang puting sasakyan ang lumabas. At doon, sa upuang dati ay sakin, nakita ko si Ricardo. Katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng aking paboritong kulay asul na sutlang robe. Ang robe na regalo sa akin ni Ricardo noong nakaraang Pasko. Ang babaeng iyon ay si Shaina, ang aking sekretarya na itinuring ko na parang kapatid. Nakikita ko ang kanilang paglalambingan, ang paghalik ni Ricardo sa kamay ni Shaina habang sila ay nagtatawanan. Tila ba wala silang iniwang bangkay sa loob ng isang madilim na silid. Tingnan mo sila, Tala. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Ang aking mga gamit, ang aking bahay, pati ang aking asawa. Tila ba matagal na nilang hinihintay na mawala ako. Tita, huwag po kayong tumingin. Masasaktan lang po kayo, sabi ni Tala habang hinahatak ang laylayan ng aking duster. Ngunit hindi ko maalis ang aking paningin. Gusto kong damhin ang bawat patak ng sakit hanggang sa maging lason ito na magpapatigas sa aking kalooban. Habang naglalakad kami palayo, narinig namin ang usapan ng mga katulong sa labas ng kapitbahay na mansyon, mga marites na walang ibang ginawa, kundi pag-usapan ang misteryo ng aking pagkawala. Sabi ng isa, baka raw tumakas ako kasama ang ibang lalaki. Sabi naman ng isa, baka raw naubos ko ang pera ng kumpanya kaya ako nagtago. Ang bawat salitang kanilang binibitawan ay tila mga talsik ng putik na dumudumi sa aking dangal. Hinawakan ko ng mahigpit ang basket ng sampagwita hanggang sa mabasag ang mga tangkay ng bulaklak sa aking palad. Ang bango ng mga ito ay naging amoy ng kamatayan para sa akin. Biglang huminto ang sasakyan ni Ricardo sa tapat namin dahil sa traffic. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas at sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata. Tumigil ang mundo. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang kaba na tila isang tambol na bumububog sa aking dibdib. Ngunit walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako ng may pandidiri. Tila ba isa lamang akong maduming basahan sa gilid ng kalsada na nakakasira sa kanyang magandang araw. Naglabas siya ng isang barya at inihagis ito sa direksyon ko bago muling pinaharurot ang sasakyan. Ang barya ay gumulong sa semento at huminto sa paanan ko. Isang pisong pilak na kumikinang sa ilalim ng araw. Ito na ba ang halaga ko ngayon? Pagkatapos ng lahat ng yaman na ibinigay ko sa kanya, isang barya na lamang ba ang itatapon niya sa akin bilang limos? Yumuko ako at dahan-dahang pinulot ang barya. Hindi ko ito itatapon. Itatago ko ito bilang paalala ng araw na ito. Ang araw na itinapon ako ng taong minahal ko ng higit sa aking sarili. Nabalik ang aking ulirat nang marinig ko ang matinis na tinig ni Doña Imelda mula sa balcony ng mansyon. Sinisigawan niya ang isang hardinero dahil lamang sa hindi maayos na pagkakagupit ng mga halaman. Ayusin mo yan. Ngayong wala na ang babaeng iyon, ako na ang masusunod dito. Lahat ng pangit at luma ay dapat nang itapon. Sigaw niya. Ang bawat salita niya ay tila isang kumpirmasyon ng aking bagong katotohanan. Ako ang pangit at luma na tinutukoy niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatitig sa mansyong dati kong pinamumunuan. Sige, magsaya kayo sa aking trono. Ubusin niyo ang aking kayamanan at lasapin niyo ang bawat sandali ng inyong hiram na kaligayahan. Sapagkat hindi niyo alam, ang babaeng itinapon niyo ay hindi namatay sa lamig. Siya ay muling isinisilang sa apoy ng inyong mga kasalanan at sa aking pagbabalik,
Titiyakin kong walang matitira sa inyong mga tawa, kundi ang tunog ng inyong sariling pagbagsak. Tara na, sabi ko nang may malamig na determinasyon. May kailangan pa tayong puntahan. Saan po, tita? Tanong ng bata. Tiningnan ko ang barya sa aking palad at naramdaman ang muling pagtibok ng aking puso nang may bagong layunin. Sa lugar kung saan itinatago ang mga lihim na hindi kayang bilhin ng pera ni Ricardo. Ang gabi sa looban ay hindi kailanman naging tahimik. Sa halip na ang malambot na musika ng biolin na dati ay nagpapatulog sa akin sa mansyon, ang naririnig ko ngayon ay ang walang katapusang pagtatalo ng mga kapitbahay, ang malayo ngunit malinaw na pag-alulong ng mga aso, at ang kalansing ng mga basong nagbabanggaan sa kanto. Nakahiga ako sa manipis na banig, ang aking likod ay ramdam ang bawat tulis ng kawayan sa sahig. Ang init na nagmumula sa bubong na yero ay tila isang mabigat na kamay na dumadagan sa aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, ang aking kalooban ay nanginginig pa rin sa lamig na hindi na yata mawawala sa aking mga buto. Dahan-dahang gumalaw si Tala sa aking tabi. Nakita ko sa liwanag ng isang maliit na kandila ang kanyang pag-aalala. May hawak siyang isang maliit na mangkok na may lamang lugaw. Ang usok nito ay manipis at may amoy ng luya at pag-ibig. Gamit ang isang luma at kupas na kutsara, dahan-dahan niyang hinipan ang pagkain bago ito inilapit sa aking mga labi. Ang bawat subo ko ay tila isang gamot na dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa aking lalamunan. Sa buong buhay ko, nakakain ako sa mga pinakamahaling restaurant sa Paris at New York. Ngunit ang matabang na lugaw na ito, ang pinakamasarap na pagkaing dumampi sa aking dila. Tita, ang init po ng katawan niyo, sabi ni nanay. Kapag daw may lagnat, kailangang ilabas ang lahat ng masamang hangin sa katawan. Bulong ni Tala habang dahan-dahang pinupunasan ang aking noo ng basang bimpo. Ang bawat haplos ng bata ay tila isang paalala na ako ay buhay pa. Tiningnan ko ang aking mga braso, ang mga balat na dati ay makinis at inalagaan ng mga mamahaling lotion ay puno na ngayon ng mga mapupulang marka mula sa frostbite. Tila ba mga guhit ng kidlat na permanenteng nakaukit sa aking pagkatao. Dati, ang bawat maliit na gasgas ay ikinababahala ko. Ngunit ngayon, ang mga sugat na ito ay itinuturing kong mga huwarang medalya ng aking kaligtasan. Nang dahan-dahan nang bumigat ang mga mata ni Tala dahil sa antok, siniguro ko muna na mahimbing na ang kanyang tulog bago ko dahan-dahang inabot ang isang maliit na tahi-tahing supot na nakatago sa loob ng aking duster. Sa loob nito ay ang huling alas na hawak ko. Isang maliit at kinakalawang na susi na kinuha ko mula sa isang lihim na compartment sa aking opisina bago ako itapon ni Ricardo sa freezer. Ang susing ito ay hindi para sa isang vault ng ginto o alahad, kundi para sa isang luma at simpleng safe sa isang hindi kilalang bangko sa labas ng lungsod. Isang lihim na account na itinabi ko para sa pag-asa na hindi alam ng aking asawa o kahit ng aking biyenan. Hinawakan ko ang susi ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking palad. Ito ang aking sandata. Ito ang susi na magbubukas ng pinto ng aking paghihiganti. Habang nakatingin ako sa mahimbing na tulog ni Tala, naramdaman ko ang isang uri ng pagmamahal na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa. Ang batang ito, na walang anuman sa mundo, ang siyang nagbigay sa akin ng lahat. Sa bawat patak ng pawis niya sa pag-aalaga sa akin, lalong tumitindi ang aking pangako. Hindi lang ako babangon para sa aking sarili, kundi para sa batang ito na naging anghel ko sa gitna ng dilim. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng barong-barong. Hindi ito ang tunog ng mga tsinelas ng mga kapitbahay. Ito ay ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat, mga hakbang na may kasamang awtoridad at panganib.
Napatitig ako sa pinto na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping plywood. Isang mahinang katok ang narinig, hindi isang paghingi ng pahintulot, kundi isang babala. Alam kong nandyan ka. Isang tinig ang bumulong mula sa labas, isang tinig na pamilyar, at nagpadaloy ng kilabot sa aking buong katawan. Hindi ito si Ricardo, kundi ang kanang kamay niya na si Marco, ang lalaking gumagawa ng lahat ng madidilim na trabaho para sa pamilya Villafuerte. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Paano nila ako nahanap? Sa gitna ng libu-libong barong-barong sa lugar na ito, paano nila nalaman na narito ang aninong pilit nilang pinatay? Ang bawat panginginig ng manipis na plywood ng aming pintuan ay tila isang malakas na hampas sa aking kinalalagyan. Nararamdaman ko ang paggalaw ng hangin sa bawat pagtama ng kamao ni Marco sa labas, isang tunog na tuyot at walang awa. Agad kong tinakpan ang bibig ni Tala. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nararamdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga sa aking palad. Ang dilim sa loob ng barong-barong ay tila naging mas masakal habang ang anino ni Marco sa labas ay humahaba sa ilalim ng ilaw ng poste, tila isang halimaw na nag-aabang sa kanyang biktima. Marisol, alam kong narito ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mas mabuting sumama ka na ng kusa bago pa magising ang buong barangay. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na bulong na nanunuot sa bawat siwang ng dingding. Alam ko ang boses na iyon. Iyon ang boses na laging sumusunod sa mga utos ni Ricardo nang walang tanong. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang pananakot, narinig ko ang boses ng isang babae mula sa kabilang bahay. Si Aling Nena, ang kilalang marites sa looban, ay lumabas na may hawak na timba ng tubig. Sinigawan niya si Marco. Tinatanong kung sino siya at bakit siya nanggugulo sa oras ng tulog. Sa gitna ng pagtatalo nila, dahan-dahan kaming lumabas ni Tala sa likurang bahagi kung saan ang tanging harang ay isang lumang sako na nagsisilbing pinto. Tumakbo kami sa gitna ng maputik at madilim na eskinita. Ang aming mga paa ay walang sapin, ngunit hindi ko na nararamdaman ang sakit ng mga batong tumutusok sa aking talampakan. Ang tanging nasa isip ko ay ang protektahan, si Tala. Pagdating sa isang lumang gasolinahan na may pampublikong telepono, nanginginig ang aking mga daliri habang idinedial ko ang numerong kabisado ko mula pa noong bata ako. Ang numero ni Attorney Mendoza, ang tanging taong hindi kayang bilhin ni Ricardo dahil sa utang na loob nito sa aking yumaong ama. Attorney, ako ito, si Marisol. Huwag kang magulat. Pakiusap, makinig ka lang sa akin. Narinig ko ang malalim at nangangatal na paghinga ni Attorney Mendoza sa kabilang linya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malawak na bangin na puno ng hindi masabing gulat at kaba. Alam ko ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang buong mundo ay naniniwalang ako ay naglaho na parang bula o baka nga ay wala na sa mundong ito. Ngunit sa sandaling marinig niya ang aking boses, ang boses na punong-puno ng pait, ngunit may determinasyon, tila ba nagising ang kanyang katapatan sa aking ama. Mama Marisol, Diyos ko, buhay kayo? Nasaan kayo? Ang balita ay... Ang kanyang tinig ay nanginginig, hinaluan ng relief at matinding pagtataka. Ligtas ako sa ngayon, attorney, pero kailangan ko ang tulong mo. Hawak ko ang susi ng account sa Blackwood Trust. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto kong ilipat mo ang lahat ng likidong pondo ng kumpanya sa isang escrow account na ako lang ang may control. Putulin mo ang lahat ng credit lines ni Ricardo. Ngayon din. Ang aking utos ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso na tila ba sumasabay sa bawat segundo ng pagtakbo ng oras. Hindi ko nahahayaang gamitin ng traidor na yon, ang perang pinaghirapan ko, para lamang ipang-aliw sa kanyang kabit at pambili ng pabor sa aking biyenan. Matapos ang aming pag-uusap, dinala ko si Tala sa isang ligtas na pansamantalang matutuluyan.
Habang pinagmamasdan ko ang bata na mahimbing na nakasandal sa aking balikat sa loob ng isang madilim na sulok ng lumang gusali, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa aking yaman, tungkol na ito sa aming kaligtasan. Ang susi na hawak ko ay hindi lamang piraso ng bakal. Ito ang aking kaluluwa na muling bumabangon mula sa pagkakalibing sa yelo. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng Villafuerte Group, nakaupo si Ricardo sa aking silya. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa aking mesa habang humihitit siya ng mamahaling sigarilyo. Ang bawat usok na inilalabas niya ay tila simbolo ng kanyang palalong tagumpay. Sa kanyang harap ay si Shaina na abala sa pagpili ng mga bagong kagamitan para sa kanilang pinaplanong bakasyon sa Europa. Kampante sila. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay isa na lamang akong masamang panaginip na dahan-dahang nalilimutan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig ang tunog ng pagdating ng isang urgent na abiso sa kanyang computer. Isang dokumento ang lumabas sa screen, isang freeze order sa lahat ng kanyang corporate accounts. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa monitor. Ang kanyang noo ay kumunot sa labis na pagtataka. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang isang pirma na nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Isang pirma na kabisado niya sa loob ng 10 taon. Isang pirma na ang bawat kurba ay tila ba naglalabas ng lamig na mas matindi pa sa freezer na pinagkulungan niya sa akin. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang sigarilyo. Ang baga nito ay dahan-dahang sumunog sa mamahaling carpet, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng maliwanag na opisina. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig habang muli niyang binabasa ang pangalang nakasulat sa asul na tinta. Hindi ito maaari. Siniguro niya ang lahat. Siniguro niyang walang makakalabas sa silid na yon ng buhay. Ricardo, bakit? Anong problema? Tanong ni Shaina nang mapansin ang kakaibang ikinikilos ng lalaki. Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor. Tila ba hinihintay niyang maglaho ang pangalang naroon. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang bawat titik ng aking pangalan ay tila ba isang sumpa na bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, ang takot na pilit niyang itinago ay muling sumabog sa kanyang dibdib. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Buhay ka ba talaga, Marisol? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay humihihip ng malakas. Tila ba nagbabadya ng isang delubyong walang sino mang makakatakas. Ang bawat halakhak ni Shaina ay tila ba isang matalim na kuko na kumakalos sa aking dignidad. Isang tunog na mas masakit pa sa hagupit ng hangin sa loob ng freezer. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok ng malawak na ballroom ng Manila Hotel. Nakasuot ng uniforme ng isang server, isang puting polo na may mahabang manggas upang itago ang mga pilat ng frostbite sa aking mga braso at isang itim na vest na tila ba sumasakal sa aking paghinga. Ang aking buhok ay nakapusod ng mahigpit at natatakpan ng isang wig, habang ang aking mukha ay bahagyang natatabunan ng isang salamin na walang grado. Sa ganitong anyo, ako ay naging invisible, isang aninong nagsisilbi sa mga taong nagnakaw ng aking buhay. Ang okasyon ay isang grand celebration para sa Villafuerte Group, ngunit alam ko ang katotohanan. Isa itong desperadong hakbang ni Ricardo upang ipakita sa mga investors na kontrolado pa rin niya ang lahat, kahit na ang mga bank accounts niya ay nagsisimula ng magyelo sa ilalim ng aking mga utos. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Shaina. Suot niya ang isang asul na gown na gawa sa mamahaling lace, ang gown na itinabi ko para sa aking susunod na birthday.
At sa kanyang leeg, kumikinang ang everlasting heart necklace, ang pamanang hiyas ng aking lola na ipinangako ni Ricardo na hinding-hindi niya kukunin sa akin. Ang ganda ng necklace mo, Shayna. It looks so expensive. Narinig kong sabi ng isang socialite na dumaan sa harap ko. Thank you, dear. Regalo ito sa akin ni Ricardo. Sabi niya, I deserve only the best. Sagot ni Shayna nang may kasamang malanding tawa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa hiyas. Ang bawat dampi ng kanyang daliri ay tila ba isang insulto sa alaala ng aking pamilya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang mga luha ng puot na pilit kong ikinukulong. Lumapit ako sa kanilang mesa, dala ang isang tray ng pinakamahaling wine. Ang bawat hakbang ko ay tila ba paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng apoy. Habang papalapit ako, nakita ko si Ricardo. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga mata ay laging gumagala sa paligid, tila ba may hinahanap na hindi niya makita. Ang takot na itinanim ko sa kanya sa pamamagitan ng selyadong account ay dahan-dahang kinakain ang kanyang kumpiyansa. Wine, sir? Ma'am? Ang aking boses ay ginawa kong mas mababa at paos. Isang boses na hindi kailanman may uugnay sa asawa niyang dati ay laging malumanay magsalita. Dahan-dahan kong ibinuhos ang pulang alak sa kanilang mga baso. Ang tunog ng pag-agos ng likido ay tila ba ang daloy ng dugo mula sa isang sugat na hindi gumagaling. Sa isang sandali, tumingin si Ricardo sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng pintig ng aking puso. Kahit na may suot akong guwantes, tila ba naramdaman niya ang kakaibang aura na nagmumula sa akin. Tumingala siya at nagtagpo ang aming mga mata sa likod ng aking salamin. Wait, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang babala na nagpatigil sa lahat ng ingay sa aking pandinig. Parang pamilyar ka. Ricardo, honey, wag mo namang takutin ang server. She's just doing her job. Pag-interpela ni Shayna habang dahan-dahang humahawak sa braso ni Ricardo. Masyado ka lang sigurong stress dahil sa glitch sa bangko. Hindi lumingon si Ricardo kay Shayna. Nanatili ang kanyang tingin sa akin. Tila ba pilit niyang tinitingnan ang ilalim ng aking maskara. Ang amoy mo, ang pabango mo. It's the same as hers. Naramdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking likuran. Ang pabangong suot ko ay ang paborito kong scent ng jasmine, ang tanging bagay na hindi ko kayang iwanan kahit sa aking pagtatago. Isang pagkakamali. Isang emotional na pagkakamali na maaaring sumira sa lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, dahan-dahan kong inilapag ang baso ni Shayna nang may kaunting diin, sapat na upang bahagyang tumalsik ang alak sa kanyang gown. Ay, my dress! Look what you did, you stupid girl! Sigaw ni Shayna. Ang tunog ng kanyang galit ay agad na kumuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Pasensya na po, ma'am. Aksidente lang po. Yumuko ako ng malalim, itinatago ang aking mukha. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang maliit na tagumpay nang makita ang pulang mantsa na dahan-dahang kumakalat sa asul na tila ba ang aking galit na naglalabas ng marka sa kanyang kasinungalingan. Sa kaguluhan ng paglilinis ni Shayna sa kanyang gown, dahan-dahan akong umatras at nawala sa gitna ng karamihan. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ng ballroom, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Ricardo na nakatayo pa rin. Ang kanyang tingin ay nakapako sa direksyong kinalalagyan ko kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng kilabot. Tila ba naramdaman niya ang paghap. Mabilis ang bawat hakbang ko sa madilim at mahabang pasilyo ng hotel. Tila ba ang sahig ay nagiging apoy na pumapaso sa aking mga paa. Naramdaman ko ang mabilis at marahas na pagtibok ng aking puso. Isang tunog na tila ba tambol na sumasabay sa aking paghinga. Ang bawat singhap ko ay may kasamang pait ng jasmine, ang pabangong naging mitya ng aking muntik ng pagkakahuli. Isang malaking pagkakamali ang pagkapit sa mga alaala ng aking marangyang kahapon habang nagtatago sa anino ng kasalukuyan. Paglabas ko sa pintuan para sa mga empleyado,
Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi na ito ang lamig na nakakamatay. Ito ay ang hangin ng kalayaan na may kasamang pangako ng paghihiganti. Hinubad ko ang aking wig at salamin. Hinayaan kong tangay ng hangin ang aking buhok na tila ba bawat hibla nito ay naglalabas ng puot na matagal kong ikinulong. Lumingon ako sa mataas na gusali ng hotel kung saan ang mga ilaw ay kumikinang tila ba mga dambuhalang mata na nanonood sa aking bawat galaw. Doon sa itaas, nagpapatuloy ang kanilang huwad na kasiyahan habang ang aking mga hiyas ay nakasabit sa leeg ng isang ahas. Ang bawat kislap ng mga diamante sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay tila ba mga panunuya sa aking pagkatao. Ngunit hayaan niyo lang, ang bawat sandali ng inyong pagpapakasasa ay isang utang na may kasamang interes na hindi niyo kayang bayaran. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Ricardo. Isang takot na magiging anino niya bawat gabi. Isang takot na hihila sa kanya pababa sa impyernong siya mismo ang lumikha. Dahan-dahan kong nilakad ang daan patungo sa isang madilim na eskinita kung saan naghihintay ang isang lumang sasakyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina nito ay tila isang hudyat ng simula ng aking digmaan. Habang binabagtas namin ang malawak na kalsada ng Maynila, tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng liwanag ng mga poste. Wala na ang mga guwantes. Naroon ang mga bakas ng aking hirap, ang mga pilat na nagsilbing mapa ng aking muling pagsilang. Ang barya na ibinigay sa akin ni Ricardo noong nakaraang araw ay nasa loob ng aking bulsa. Mahigpit kong hinahawakan. Tila ba ito ang anting-anting na nagbibigay sa akin ng lakas. Ma'am, handa na po ang lahat para sa bukas. Boses ito ni Attorney Mendoza mula sa driver's seat. Ang kanyang tinig ay may kasamang bigat ng katapatan. Ang mga dokumento para sa foreclosure ng mansyon at ang freeze order sa lahat ng personal na asset ni Ricardo ay pirmado na. Wala siyang matatatakbuhan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay tila ba mga dambuhalang bumabagsak sa aking paningin. Huwag muna natin siyang tapusin ng mabilis, Attorney. Gusto ko siyang makitang gumapang sa hirap. Gusto ko siyang makitang tumingin sa mga matang dati ay puno ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay wala nang makikita, kundi ang kanyang sariling pagkawasak. Ang mansyon, hayaan nating manatili sila roon ng ilang araw pa. Hayaan nating isipin nilang ligtas sila bago ko tuluyang bawiin ang bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Naisip ko si Tala. Ang batang iyon ang nagpaalala sa akin na ang tunay na kayamanan ay wala sa mga diamanteng suot ni Shaina, kundi sa katapatan ng isang pusong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Para kay Tala at para sa Marisol na muntik nang mamatay sa lamig, hindi ako titigil. Ang gabing ito ay ang huling gabi ng kanilang kaligayahan. Bukas, ang bawat sentimong nakuha nila sa akin ay magiging parang mga yelong matatalim na dudurog sa kanilang mga pangarap. Habang papalapit kami sa aming tinutuluyan, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso nang may kalmado ngunit mapanganib na ritmo. Ang kaba kanina sa ballroom ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaan na tanging po ang mga taong wala nang mawawala ang nakakaalam. Isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula sa aking private investigator. Isang larawan ni Doña Imelda na abalang nagsusugal sa isang illegal na kasino gamit ang perang ninakaw nila sa aking kumpanya. Hustisya! Bulong ko sa hangin. Ang hustisya ay hindi lamang dumarating sa loob ng korte. Minsan ito ay dumarating sa gitna ng gabi. Suot ang uniforme ng isang server, dala ang isang tray ng alak na may kasamang laso ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa makintab na marmol na sahig ng aming mansyon ay tila ba tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. Pagbalik nila mula sa hotel, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng semento, isang uri ng katahimikan
na tila ba nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang taksido, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking portrait naming dalawa na nakasabit pa rin sa pader. Isang larawan ng isang masayang pamilya na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ricardo, ano ba ang nangyayari sa iyo? Kanina ka pa tulala. Mula nang mangyari ang aksidente sa hotel, reklamo ni Shayna habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang mga sapatos. Ang asul na gown na suot niya ay mayroon pa ring pulang mantsa ng alak, tila ba isang tuyong sugat na ayaw mawala. Isang server lang yon, isang tangang babae na hindi marunong gumawa ng trabaho niya. Bakit kailangang maging ganito ang reaksyon mo? Hindi mo naintindihan, Shayna, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso na tumama sa pader. Ang pabango niya, ang mga mata niya sa likod ng salamin na yon. Pakiramdam ko, pinapanood niya ako. Pakiramdam ko, hindi siya namatay sa silid na yon. Nababaliw ka na, sagot ni Shayna nang may kasamang iritasyon. Lumapit siya sa bar upang magsali ng tubig, ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang credit card para mag-order ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang telepono, isang pulang abiso ang lumitaw sa screen. Anong ibig sabihin nito? Declined? Ricardo, pati ang secondary card ko ay hindi gumagana. Hindi pa man nakakasagot si Ricardo, narinig namin ang marahas na pagbaba ni Doña Imelda mula sa ikalawang palapag. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga buhok ay tila ba hindi naayos. Isang malaking kaibahan sa dati niyang hitsura na laging tila handa sa isang party. Hawak niya ang kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Ricardo, ang pera ko sa investment account. Bakit hindi ko ma-access? Ang boses ni Doña Imelda ay tila ba isang matinis na tunog ng bakal na kinakalo sa semento. Kailangan ko ng 2 milyong piso ngayon din para sa utang ko sa club. Sinasabi ng bangko na ang lahat ng assets na nakapangalan sa Villafuerte Group ay nasa ilalim ng legal na investigasyon. Naramdaman ko ang isang uri ng kagalakan habang naririnig ko ang kanilang pag-aaway sa pamamagitan ng mga recording device na itinanim ng aking mga tao. Nakaupo ako sa isang maliit na silya sa loob ng isang simpleng apartment. Malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa katotohanan. Sa aking tabi, mahimbing na natutulog si Tala. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak pa rin sa aking duster. Ang kaibahan ng kanilang impyerno sa mansyon at ang aking langit sa piling ng batang ito ay tila ba isang sining ng tadhana. Sa loob ng mansyon, ang pag-aaway ay lalong tumindi. Narinig ko ang tunog ng isang kristal na vase na bumagsak at nadurog sa sahig. Ang bawat piraso nito ay naglalabas ng tunog ng pagkawasak ng kanilang huwad na kapayapaan. Pinagbibintangan na ni Ricardo ang kanyang ina sa labis na pagsusugal, habang isinusumbat naman ni Doña Imelda kay Ricardo ang kanyang kawalan ng kakayahan na kontrolin ang sitwasyon. Si Shayna naman ay nagsimula ng umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila ba mga pekeng diamante na walang halaga sa harap ng ganitong krisis. Kasalanan mo ito, Ricardo? Sigaw ni Doña Imelda. Sabi mo, kapag wala na si Marisol, tayo na ang magpapatakbo ng lahat. Bakit ngayon ay tila ba tayo ang kinukulong sa sarili nating bahay? Tumahimik kayo, ungol ni Ricardo. Napaupo siya sa sofa. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat singhap niya ay puno ng pagsisikap. Tila ba ang hangin sa loob ng mansyon ay nagiging kasing lamig na rin ng hangin sa loob ng freezer. Ang hustisya ng yelo ay dahan-dahan nang gumagapang sa kanyang mga buto. Ngunit ang kanilang pag-aaway ay napatigil nang marinig ang isang malakas na pagkatok sa pintuan sa labas. Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Ito ay ang sunod-sunod at may awtoridad na paghampas sa bakal na pinto ng gate. Sa pamamagitan ng monitor ng security camera,
Nakita nila ang ilang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumento. Sino sila? Tanong ni Shaina nang may panginginig sa boses. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang logo sa mga sasakyang nakaparada sa labas, ang Sheriff's Office at ang Bureau of Internal Revenue. Sa likod ng mga lalaking ito, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba at doon ay nakita niya si Attorney Mendoza na may hawak na isang asul na folder. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso nang may matinding determinasyon. Ito na ang simula ng pagguho ng kanilang palasyo. Isang mensahe ang ipinadala ko kay Attorney Mendoza. Ihain na ang lahat. Huwag magtira kahit isang piraso ng tela. Ricardo! Sigaw ni Doña Imelda mula sa baba. May mga pulis sa labas. May bitbit silang warrant para sa foreclosure ng mansyong ito. Ang huling narinig ko sa recording bago ko ito pinatay ay ang tunog ng pag-iyak ni Shaina at ang malakas na paghinga ni Ricardo na tila ba isang taong nalulunod. Ang mansyong itinuring nilang premyo sa aking kamatayan ay magiging bilangguan nila sa kanilang sariling kahihiyan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak ay tila ba humahampas sa bubong ng mansyon. Tila isang hudyat na ang dilubyo ay wala nang balak tumigil. Ang bawat yabag ng mga sapatos ng mga awtoridad sa aming sala ay tila ba tunog ng mga martilyo na nagpapakos sa kabaong ng ambisyon ni Ricardo. Nakatayo ako sa labas, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa loob ng mansyong dati kong itinuring na tahanan. Ang binhi ng katarungan na itinanim ko sa gitna ng lamig ay nagsisimula na ngayong mamunga at ang bawat bunga nito ay mapait para sa mga taong nagtangka sa aking buhay. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Ang pag-inggit ng mga bisagra ay tila isang mahabang daing ng nakaraan na sa wakas ay nabibigyan ng boses. Pagpasok ko, ang lahat ay tila ba huminto sa paggalaw. Ang mga sheriff na naglalagay ng mga dilaw na tape sa aming mga gamit. Ang mga pulis na nakatayo sa gilid at ang pamilyang Villafuerte na nakalugmok sa gitna ng sala. Lahat sila ay napalingon sa aking direksyon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa aming lahat. Marisol, ang boses ni Ricardo ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kilabot, tila ba nakakita siya ng isang kaluluwang bumangon mula sa hukay upang maningil. Surprise, Ricardo! Akala mo ba ay madali akong magyeyelo? Ang boses ko ay kalmado, walang halong galit. Ngunit bawat salita ay may dalang talim ng katotohanan. Hindi namamatay ang isang babaeng ang puso ay mas matigas pa sa yelong pinagkulungan mo sa kanya. Hindi. Hindi maaari ito. Patay ka na. Siniguro ko. Hindi natapos ni Ricardo ang kanyang sasabihin nang mapagtanto niya ang kanyang ipinagtatapat sa harap ng mga pulis. Ang kanyang pag-amin ay tila ba isang huling pako na itinusok niya sa kanyang sariling palad. Ano, Ricardo? Siniguro mong wala nang makakarinig sa akin. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila ba pagbawi sa bawat pulgada ng aking dangal na ninakaw niya. Nakakalimutan mo yata na sa mundong ito, ang bawat maling gawa ay may katumbas na kabayaran. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng freezer na yon ay naging lason na ngayon ay dahan-dahang uubos sa'yo. Napasigaw si Doña Imelda nang makita ako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha. Multo, umalis ka. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa'yo. Ang kanyang tinig ay tila ba isang matinis na tunog ng bakal na kinalo sa semento.
puno ng desperasyon at kasinungalingan. Hindi ako multo, Doña Imelda. Ako ang katotohanang pilit niyong ibinaon. Sagot ko habang nakatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Ang mansyong ito, ang kumpanya, pati ang mga hiyas na suot ng iyong paboritong manugang, lahat ng yan ay bawi na. Simula ngayong gabi, ang tanging pag-aari niyo na lang ay ang inyong mga kasalanan. Lumapit ang isang opisyal ng pulis kay Ricardo at dahan-dahang inilabas ang mga posas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga kamay ay tila ba ang huling nota ng isang malungkot na simponya. Ricardo Villafuerte, you are under arrest for attempted murder and multiple counts of corporate fraud. Ang boses ng pulis ay puno ng awtoridad. Isang tunog na nagpabagsak kay Ricardo sa kanyang mga tuhod. Tiningnan ko si Shaina na nakatayo sa sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng takot, hindi ng pagsisisi. Ang everlasting heart necklace ko, ang mana ng lola ko. Sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tanggalin mo yan. Hindi yan para sa isang taong ang puso ay kasing dumi ng kanal. Nanginginig na hinubad ni Shaina ang kwintas at inilapag ito sa aking palad. Ang lamig ng mga diamante ay naramdaman ko, ngunit mas naramdaman ko ang init ng tagumpay. Tumingin ako kay Ricardo sa huling pagkakataon bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit wala na siyang makikitang awa sa akin. Ang Marisol na nagmahal sa kanya ay nanigas na sa loob ng freezer. Ang Marisol na kaharap niya ngayon ay ang katarungang siya mismo ang gumising. Nang mailabas na ang lahat, naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na sala. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno ng mga alaala, ngunit hindi ko na nararamdaman ang sakit. Inilabas ko ang barya na ibinigay sa akin ni Ricardo noong nakaraang araw at dahan-dahan ko itong binitawan. Ang tunog ng pagbagsak ng barya sa marmol na sahig ay tila ba ang huling tuldok sa kabanatang ito ng aking buhay. Lumingon ako nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Si Attorney Mendoza kasama si Tala na may hawak na isang maliit na bulaklak ng sampagita. Ang ngiti ng bata ay tila ba ang sikat ng araw na tumago sa makapal na ulap ng aking kalungkutan. Sa sandaling iyon, alam ko na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga salarin, kundi ang muling paghahanap sa sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat hiyaw ng mga tindera at ang usok mula sa mga tambutso ng mga jeepney ay tila ba isang malupit na orkestra na bumabasag sa katahimikan ng aking pagmumuni-muni. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, nakadungaw sa bintana, habang pinagmamasdan ng isang matandang babaeng nakasuot ng kupas at maduming duster sa gitna ng mataong terminal ng bus sa Cubao. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos at kasing kintab ng pilak, ngayon ay tila ba isang pugad ng ibon na puno ng alikabok. Si Doña Imelda, ang reyna ng Forbes Park, na dati ay hindi tumatapak sa lupa nang walang sapin ng mga paa, ngayon ay nakikipag-unahan sa mga tao para lamang sa isang bakanting upuan sa semento. Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa irony ng tadhana. Ang bawat pangungutya niya sa aking pinagmulan, ang bawat pagtawag niya sa akin na hampas lupa sa tuwing hindi ko na ibibigay ang luho niya, ay tila ba bumalik sa kanya ng 10 ulit ang tindi. Ang bawat hiyas na ninakaw niya sa akin ay wala na. Naisugal na niya ang lahat sa desperadong pag-asang mababawi ang yaman na kailanman ay hindi naman naging kanya. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng sasakyan. Ang amoy ng bulok na basura at usok ay agad na pumasok. Isang paalala ng mundong kinalalagyan niya ngayon. Nang mapatingin siya sa aking direksyon, nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging matapang at mapagmataas, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding hiya at takot. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang sarili. Pilit na itinataas ang kanyang noo, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nagkanulo sa kanyang tunay na kalagayan.
Marisol! Ang kanyang boses ay tila ba isang paos na huni ng isang ibong may bali ang pakpak. Lumapit siya sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-aalinlangan. Marisol, anak, pakiusap. Hindi ko na kaya rito. Ang dumi, ang init, ang babaho ng mga tao. Tulungan mo ako. Kahit isang kwarto lang sa mansyon. Kahit sa quarters ng mga katulong, okay lang sa akin. Wala na ang mansyon, Doña Imelda. Ang aking boses ay kalmado. Tila ba isang malalim na lawa na walang alon. Ipinasara ko na ito at ibebenta para ibigay ang lahat ng proceeds sa mga biktima ng domestic abuse. Ang lugar na itinuring mong palasyo ay naging saksi sa aking paghihirap. Kaya nararapat lang na maging simbolo ito ng paglaya ng iba. Pero nasaan ako pupunta? Ako ang ina ni Ricardo. May karapatan ako. Muli niyang sinubukang gamitin ang kanyang lumang awtoridad. Ngunit ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Pinagtitinginan na siya ng mga dumadaan. Ang ilan ay nagbubulungan habang tinatawag siyang baliw na matanda. Ang karapatan ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto sa buhay ng iba. Sagot ko habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng isang bote ng tubig at isang simpleng tinapay, ang parehong tinapay na ibinibigay ko kay Tala noon. Sabi niyo dati, ang mga taong tulad ko ay nararapat lang sa basura. Ngayon, tingnan niyo ang inyong paligid. Ang basurang itinuro niyo ay ang tanging lugar na tumanggap sa inyo nang mawala ang inyong pera. Nanginginig na tinanggap ni Doña Imelda ang bag. Nakita ko ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Isang luhang hindi ko alam kung galing sa pagsisisi o sa matinding galit dahil sa kanyang kinahinatnan. Pinanood ko siyang maupo sa gilid ng isang tindahan, dahan-dahang kinakain ng tinapay habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang karma ay hindi palaging dumarating sa anyo ng isang malakas na kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na pagbagsak sa isang mundong dati mong kinasuklaman. Habang papaalis ang aking sasakyan, nakita ko sa side mirror ang imahe ni Doña Imelda na dahan-dahang naglalaho sa gitna ng karamihan. Siya ay naging isa na lamang sa libu-libong anino sa terminal. Isang taong walang pangalan, walang yaman, at walang sino mang tatawag sa kanya na Doña. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso nang may bagong kalayaan. Ang yelo sa aking kalooban ay tuluyan ng natunaw, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagtanggap na ang bawat isa ay may sariling anihan ng kanilang mga itinanim. Lumingon ako sa aking tabi kung saan nakaupo si Tala. Hawak niya ang aking kamay, ang kanyang maliliit na daliri ay nagbibigay sa akin ng init na higit pa sa anumang mamahaling suot. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang huling aral ng aking paglalakbay. Sa huli, sino nga ba ang mas mahirap? Ang batang namamalimos ng pagkain dahil sa kahirapan? O ang matandang namamalimos ng pagkataong siya mismo ang sumira dahil sa kasakiman? Sabi nila, ang yelo ay nakakamatay. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng pinakamalamig na gabi, doon unti-unting nabubuo ang pinakamatigas na diamante. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salamin sa aking bagong opisina, sa pinakamataas na palapag ng Villafuerte Tala Tower. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa aking mukha. Isang init na hindi na nagmumula sa lagnat kundi sa pag-asa. Nakasuot ako ng isang puting business suit na gawa sa dekalidad na seda. Ang bawat tahi nito ay sumisimbolo sa aking muling pagkabuo. Tiningnan ko ang aking mga kamay na wala ng guwantes. Ang mga pilat ng frostbite ay naroon pa rin, dahan-dahang naglalaho, ngunit hindi kailanman mabubura. Ngayon, ang mga pilat na ito ay hindi na tanda ng aking kahihiyan, kundi mga medalya ng aking katatagan. Ang amoy ng sariwang jasmine at lavender
ay humahalimuyak sa buong silid, nagmumula sa mga humidifier na sadyang inilagay para magbigay ng kapayapaan. Sa labas ng aking bintana, ang lungsod ng Maynila ay tila ba isang dambuhalang makina na patuloy sa pag-ikot, ngunit sa loob ng silid na ito, ang lahat ay tahimik at kontrolado. Wala na ang takot, wala na ang boses ni Ricardo na laging nagpapaliit sa aking pagkatao. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok ang aking bagong sekretarya na si Elena. Dala ang isang asul na folder na naglalaman ng ulat para sa Tala Foundation. Sinabi niya na handa na ang lahat para sa paglulunsad ng aming proyekto para sa pabahay ng mga batang lansangan sa susunod na buwan. Tinitigan ko ang mga dokumento ng may ngiti. Sabi ko sa kanya na iyon ang ating prioridad bago ang anumang pagsasama ng kumpanya mula sa ibang bansa. Ang boses ko ay buo at may awtoridad. Isang tunog na nagmumula sa isang babaeng alam na ang kanyang tunay na halaga. Matapos umalis ni Elena, pumasok si attorney Mendoza na may dalang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Binati niya ako sa tagumpay ng aming stocks na nasa pinakamataas na level sa kasaysayan. Marisol, may gusto sana akong itanong. Ang boses ni Attorney Mendoza ay naging seryoso ngunit malambot. Sinabi niya na maraming mga negosyante ang nagtatanong tungkol sa akin at baka raw kailangan ng isang reynang tulad ko ng isang hari sa tabi ko upang mas lalong tumatag ang aking imperyo. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sinagot ko siya na ang imperyong ito ay itinayo ko sa gitna ng yelo at dugo at natutunan ko na ang isang reyna ay hindi kailangan ng hari para maging buo. Ang tanging kailangan ko ay ang aking sarili at ang kaligayahan ng taong tunay na nagligtas sa akin. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Tala. Nakasuot siya ng isang magandang uniforme ng isang pribadong paaralan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa talino at saya. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit habang ipinapakita ang isang gintong bituin na nakuha niya sa kanyang klase sa pagbabasa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig ng purong kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Binuhat ko ang bata at hinalikan siya sa noo. Ang init ng kanyang balat ay ang tanging init na kailangan ko sa buhay na ito. Sa piling ni Tala, natagpuan ko ang pamilyang pinangarap ko. Isang pamilyang hindi nabubuo sa dugo o sa papel, kundi sa katapatan at sakripisyo. Proud na proud si Mama sa'yo, Tala. Bulong ko sa kanyang tainga. Sinabi ko sa kanya na ang bituin na yan ay simbolo ng kanyang pagsisikap. At gaya ng lagi naming pinag-uusapan, ang bituin ay hindi lamang nakikita sa langit, kundi narito rin sa loob ng ating mga puso. Tumingin sa akin ang bata at sinabing, ako ang pinakamaliwanag na bituin sa buhay niya dahil kung hindi ko raw siya nahanap ay baka nasa lansangan pa rin siya. Napatingin ako sa kanya ng may pait na nangiti at sinabi kong baligtad ang nangyari dahil siya ang tunay na nagligtas sa akin at nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng malasakit. Nabalik ang aking atensyon kay Attorney Mendoza nang iabot niya ang isang huling dokumento mula sa National Penitentiary. Ito ang pinal na desisyon ng korte para kay Ricardo. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parol dahil sa bigat ng kanyang mga krimen. Si Shaina naman ay napatunayang kasabwat at mananatili rin sa likod ng mga rehas sa loob ng mahabang panahon. Tinitigan ko ang pangalan ni Ricardo sa papel. Noong una ay akala ko ay makakaramdam ako ng matinding tuwa. Ngunit ang tanging nararamdaman ko ngayon ay isang malalim na katahimikan. Ang puot na dati ay tila apoy na tumutupok sa akin ay naglaho na. Pinalitan ng isang uri ng pagtanggap na ang katarungan ay ang kakayahan kong magpatuloy sa buhay nang hindi na sila bahagi nito. Bago matapos ang araw,
May iniabot na maliit na kahon si Elena na galing daw sa kumpas ng warden sa kulungan. Ipinagpilitan daw ni Ricardo na maipadala ito sa akin bago siya ilipat sa maximum security cell. Dahan-dahan ko itong binuksan at doon ko nakita ang isang asul na scarf na yari sa lana. Ito ang scarf na tinahi ko para sa aming anibersaryo, 10 taon na ang nakalilipas, ang scarf na nahulog sa maruming sahig nung gabing itapon niya ako sa freezer. Ang tela nito ay luma na, may mga mantsa ng alikabok at amoy ng pagkabulok, tila ba simbolo ng aming nakaraan. Hinawakan ko ang scarf sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang gaspang ng mga tahi na gawa ng aking mga kamay na dati ay puno ng pag-ibig. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Tila ba isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Dahan-dahan kong binitawan ang scarf at hinayaan itong mahulog sa basurahan sa tabi ng aking mesa. Wala nang luhang pumatak. Wala nang kirot na naramdaman. Ang bawat hibla ng lanalang iyon ay hindi na kayang magbigay ng init o lamig sa aking buhay. Lumingon ako kay Tala na abalang naguguhit sa maliit na mesa sa sulok ng aking opisina. Doon, sa tapat ng liwanag ng papalubog na araw, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa kaaway, kundi ang pagkakaroon ng isang pusong muling natutong magmahal pagkatapos mawasak ng paulit-ulit. Ang lamig ay lumipas na, at sa wakas, ang tagsibol ay dumating na sa aking kaluluwa. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na himig na naghuhugas sa mga huling bakas ng dumi at sakit ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa puting buhangin ng Batangas habang ang papalubog na araw ay nagpinta ng mga guhit ng ginto at kahel sa malawak na langit. Ang hangin ay may amoy ng asin at kalayaan, isang preskong pakiramdam na tila badila ng kalikasan na humahaplos sa aking mukha. Dati, ang bawat paghipo ng hangin ay nagpapagunita sa akin ng talim ng yelo, ngunit ngayon, ang bawat dampi nito ay nagpapaalala sa akin na ako ay humihinga, na ako ay buhay, at sa wakas, ako ay payapa. Tiningnan ko ang aking mga paa na nakalubog sa basang buhangin. Ang tubig na dumadaloy ay malamig, ngunit hindi na ito ang lamig na nakakamatay. Ito ay ang lamig na nagbibigay ng buhay, ang lamig na nagpapaalala sa akin na ang bawat bagyo ay may katapusan at ang bawat baha ay humuhupa. Sa di kalayuan, nakita ko si Tala na tumatakbo sa gilid ng dagat. Hinahabol ang mga maliliit na alon, habang ang kanyang matinis na tawa ay sumasabay sa huni ng mga ibon. Wala na ang uling sa kanyang mukha, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang puting bestido na tila ba ginagawa siyang isang maliit na anghel na naglalakad sa ibabaw ng tubig. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kuta ng mga Villafuerte. Minsan, nakatatanggap ako ng balita tungkol sa kanila, ngunit tila ba galing iyon sa isang ibang mundo na hindi ko na kinabibilangan. Narinig ko na si Ricardo ay nananatiling tahimik sa loob ng kanyang selda. Unti-unting nalalanta ang kanyang katawan dahil sa kawalan ng kapangyarihan at yaman na siyang tanging nagbibigay sa kanya ng halaga. Si Shaina naman ay balitang laging nanginginig sa tuwing nakakarinig ng tunog ng susi. Marahil ay minumulto ng sarili niyang mga pagkakamali. At si Doña Imelda? Siya ay nananatiling isang anino sa gitna ng mataong lungsod. Isang paalala na ang pinakamataas na lipad ay may katapat na pinakamasakit na pagbagsak kapag ang pakpak ay gawa sa kasakiman. Mama, look! Isang shell na kulay asul! Sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa akin, bitbit ang isang maliit na kayamanan mula sa dagat. Kinuha ko ang shell at naramdaman ang makinis na ibabaw nito sa aking palad. Ang kulay nito ay katulad ng asul na scarf na itinapon ko na sa aking alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kulay asul ay hindi na simbolo ng pighati o ng gabing muntik na akong mamatay.
Ito na ang kulay ng malawak na karagatan at ng payapang langit na nasa harap namin. Inakap ko si Tala nang mahigpit. Inilubog ko ang aking mukha sa kanyang buhok na may amoy ng araw at sampagita. Napakaganda anak, itago natin ito bilang paalala na ang dagat ay laging nag-iiwan ng magandang bagay pagkatapos ng bawat alon. Bulong ko, napatitig ako sa malayo kung saan ang guhit ng dagat at langit ay nagtatagpo. Napagtanto ko na ang aking paglalakbay mula sa silid ng yelo patungo sa dalampasigang ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagbawi ng aking yaman. Tungkol ito sa pagtuklas na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang tapang na bumangon at piliin ang kanyang sarili. Ang utang na loob na naramdaman ko kay Tala ay naging isang dalisay na pag-ibig na nagligtas sa aming dalawa. Wala nang natitirang puot sa aking puso. Ang bawat luhang nagyelo noon ay tuluyan ng natunaw at naging bahagi na ng malawak na karagatang ito. Tumingin ako kay Tala at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang fireplace o mamahaling kumot. Ito ay ang init ng isang pusong malaya. Isang pusong dumaan sa pinakamatinding ginaw, ngunit piniling manatiling nagniningas para sa kinabukasan. Ang araw ay tuluyan ng naglaho sa abot tanaw, ngunit hindi ako natatakot sa dilim sapagkat alam ko na sa bawat pagtatapos ng gabi may kasunod na umaga at sa bawat kabanata ng sakit may nakasulat na epilogo ng kapayapaan. Hawak kamay kaming naglakad ni Tala pabalik sa aming maliit na bahay sa tabing dagat. Iniwan ang aming mga bakas sa buhangin na dahan-dahang binubura ng tubig. Tila ba sinasabi ng mundo na ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang bawat hakbang na ginagawa namin patungo sa liwanag. Sa wakas, ang yelo ay tuluyan ng naging dagat at ako, si Marisol, ay muling isinilang sa dalampasigan ng pag-asa.